he openly lists projects, hold your breath, funded by his office. I repeat, funded by his office, including flood control and river protection initiatives. From Aguilas Baco, let us travel to Aguilas Nauhan, also in Oriental Mindoro. Mr. President, Nauhan is among the beneficiaries of 3.6 billion pesos worth of projects, while Baco proudly lists 807 million, all of which is attributed to and owned up by the office of the congressman. Right, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Bago natin ipagpapatuloy ang video ito, huwag kalimutang i-like mga kababayan. Ito po yung sinasabi ni Ping Lacson mga kababayan po natin, kung saan kitang-kita po natin kung paano binubuhos ang semento na walang reinforcement na bakal. Ito po ang isang proyekto ng congressman na kaalyado at kaibigan ni Martin Romualdez. At ang sinasabi ng congressman, mga kababayan, ay wala daw po siyang kinalaman. Itong si Congressman Panaligan, mga kababayan po natin. Ito na po ang congressman, mga kababayan po natin, na di umano involve sa mga proyektong ito. At sinisisi ngayon ang taga DPWH na sinasabi, nagpasok nitong mga proyektong ito. Dinideny niya po ang kanyang involvement. Ngunit, nung tinanong siya po ng mainstream media, how about yung mga pinagbida-bida mo sa iyong Facebook, no, na ito ay proyekto mo, ikaw yung nagpundo dito. Abay, ang kanyang palusot nga po, kasama naman daw po yan sa kanyang lugar na nasasakupan. Alam mo, no, booking talaga ang congressman ito. Dahil, kung hindi mo proyekto yan, bakit mo ipagmamayabang? Ngayon, magdi-deny ka na wala kang kinalaman? Pero gusto ko lang linawin na ang proponent dyan ay walang iba ko dyan, DPWH. Ba yan? Naghuhugas kamay na po sila. So, sinasabi ngayon ni Congressman dito, no, yung mga sira-sirang flood control na yan. DPWH daw po yung nagpapagawa. Pero siya yung nagbida-bida na siya yung nagpundo nitong proyektong ito. Di ba? Doon pa lang napakalaking ebidensya ron eh. At yun ang tiningnan din ni Ping Lacson eh. At nung nireview nga, sa kanyang distrito, itong mga bitak-bitak, no, na mga flood control dito sa Oriental Mindoro. So marami pa yan, mga kababayan po natin. Ayan, tingnan nyo kung paano binuhos. Diba? Buhos talaga sa lupa. Tapos walang mga kabilya, walang bakal na nilagay. Nagsalansanan sila ng konting bato para may kapitan ng simento. Palang mukha mo, congressman, tapos dinideny mo ngayon. At yan ay kasama na sa National Expenditure Program or NEP na dumadating sa Kongreso. No? Nanggaling sa Executive Department, sinasabit yan ng Executive Department para talakay ng Kongreso. At doon sa NEP ay nakalagay na rin, naka-itemize na ang mga flood control projects na ito sa Bayan ng Nauhan, sa Baco at iba pa. Nandun na yun. So, hindi tayo ang nag-propose noon, pero nandun yun sa NEP. Ngayon, sabihin, tayo ang nag-finance, technically, ay, bali sabihin, Kongreso nag-finance kasi yung NEP na yun ay inaproban ng Kongreso. So, wag mo nang i-deny, aminin mo na lang, no, kung magkano po yung nakuha mo dyan, congressman. At wag mo rin sabihin na wala kang kinalaman dyan dahil unang-una distrito mo yan. Diba? At naging General Appropriations Act ng mapirma ng Pangulo. Kaya, parang Congress. Grabe kasi basag-basag tingnan mo. Hindi pa nga malakas yan, mga kababayan, agos pa lang, bakbak kasi nga, hindi nga ginawa ng maayos eh, ilang bakal lang. Kung nga sa isang buhos na nakita natin, wala talagang bakal eh. Ayan lupa, grabe. Ang na-finance yan, pero ang reality, ang actual practice na nangyayari ay ang listing, identification, and prioritization of flood control projects ay nagagaling sa DPWH. So, DPWH ng DPWH po, itong si Congressman, mga kababayan po natin. So, maganda, marinig din po natin dito yung side, mga kababayan, no? Itong DPWH at para malaman po natin, no, kung ano po yung sasabihin ng DPWH. Kasi, kailangan talaga magsalita lahat eh. Kasi once na magsalita yung lahat, dito na natin malalaman kung sino ang pinaka-mastermind. Siyempre, no, kung magsalita din po ang mga kontraktor, mas maganda malaman din natin. And ngayon,
Itong congressman sa Manila, no, nagbibida-bida rin ngayon, mga kababayan, no, na yun nga, na sinasabi niya na pabor daw po siya sa nagpapagbulgar nitong si Ping Lacson, itong si Valeriano. Ito nga po, mga kababayan po natin, marami rin itong proyekto sa kanyang distrito dyan sa Maynila na palyado po. Yung isang heritage place daw po dyan sa Maynila, inilagyan niya ng bubong para lang kumita siya. Kasi hindi ma-release ang kanilang congressional fund kung wala po silang gagawing proyekto, legal man or illegal. Kung illegal, so ang tanong, paano nila nagawa yan? Paano sila nagkaroon ng permit? Ibig sabihin, kinonstruct nila yung kanilang mga building, no? Mga flood control nila o anumang proyekto sa kanilang distrito na walang permit. Pwede ba yan? Yung nilatag ni Senator Lacson, nakakagalit po yun, nakakasuka nga ang tempo eh. Nakakagalit, nakakasuka. Nakakagalit talaga, nakakasuka yung pagmumukha nyo. Ay yung mga magnanakaw. Diba? Baka mamaya nagmamalinis-linis ka dyan. Biglang magsalita naman si Mayor Isko. Sabihin ni Mayor Isko, huwag kang magmalinis kasi ang mukha mo is napakadungis. Huwag kang magmamalinis dyan, Valeriano. Yung ganitong sistema ng corruption. So, imagine mo habang ganitong sistema ng korupsyon. Malinis ha. Magkano nakuha nyo sa pagperma sa impeachment ni VP Sara? Hindi ba mabibilang na korupsyon yan? Dahil talagang binigyan kayo ng punto dahil lang sa pagperma nyo ng impeachment. Yung pag-attend nyo ng mga ganap ni Bongbong Marcos para makakuha kayo ng 7-7. yung taong bayan, may ilang mga opisyal, may mga negosyante na pinagkakakitaan pa ito. So siguro... mga negosyante, pinagkakitaan ito. Ikaw, ano yung mga pinagkikitaan mong proyekto dyan sa Maynila? Ang pinagbabakbak na ni Mayor Isko ang mga illegal na proyekto nyo dyan. Malinis nitong si Valeriano na to. Bobo. It's high time now to investigate them. Dapat may investigahan ng gusto. Dapat na may imbestigahan ng gusto, mga kabayan. Pangalanan at panagutin. Pangalanan at panagutin. So, ikaw may pananagutan ka rin dyan sa mga proyekto mo kay Isko. Kasi madadami po ngayon para in general yung nila, Kongreso, DPWS, once and for all, masettle to. Pangalanan, name names. Ang ina nagmamalinis dahil Kongreso daw. Ikaw, ano ba yung, no? Saan ka nag-cut kung sa mga proyekto mo? Yung mga illegal mo na proyekto, no? Pag malaman to ni Mayor Isko, yari ka ba? Masupalpal to, mga kababayan natin. At kung kailangan pala i-prosecute. Hindi pwedeng lagi tayong tahimik o babaliwalian natin ito dahil ito nga, sabi ko nga sa inyo, hindi lamang po bagay na mawala rito, pati buhay ng dahil. Wow, ang galing! Lakpakan natin si Valeriano. Buhay daw yun nawawala. Paano yung mga pumping station mo na hindi gumagana dyan? Tapos ituturo mo sa mga nakaraang congressman. 3 years ka na, 3 years, 3 times ka na naging congressman dyan. Yung mga pumping station hindi mo napagana. Yung mga patuloy pa rin na pinupuntuhan ng mga proyekto dyan sa area mo. Tapos wala namang nangyayari. Yung mga barangay hall. Yung nilagyan mong bubong na isang plaza daw. Sabi ni Mayor Isko, no? Alam mo, napakasinungaling yung mga ito. Kapag mabisto na po sila ngayon, mga kababayan po natin, kanya-kanya po silang turuan. Diba sinasabi noon pa man ni VP Sara, na dalawa lang yung may hawak ng pera ng bayan. Si Martin Romualdez at si Saldico. Ngayon tahimik si Saldico. Ngayon tahimik si Martin Romualdez sa flood control. Dahil nabisto rin po sila sa bicameral report, ngayon ay pinupost nila is magkaroon na naman ng transparency, no, sa mga pagdinig ng budget. So, ganyan po sila. No, akala mo talaga malinis. No? Akala mo talaga walang ginagawa kapag pag-uusapan is transparency and accountability. Kaya itong si Valeriano o itong si Congressman Panaligan, malaki pananagutan nila dyan sa mga pinapagawa nila mga proyekto
na illegal, substandard, mga kababayan natin. O, sige lang, no, magmamalinis kayo kasi malalaman na naman natin ang katotohanan. Sana itong gobyernong si Bongbong Marcos na ito, sana manindigan siya. Huwag yung pakitang tao lang na kunwari matapang siya, kunwari naninita siya, kunwari wala siyang sasantuhin kahit kanyang kaalyado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakasuhan at sinasabing wala pang natanggal ng mga opisyal ng DPWH. Buong Pilipinas po ito, mga kababayan. Pinakamarami po ang sa Bulacan. Yun. Okay, yan lang po muna yung ating update. Maraming salamat po at huwag kalimutan i-like ang video ito. Thank you and God bless po, mga kababayan.